Yo yo yo, what is up mga Lodi? Nag-record na ba? Okay. So, pupunta tayo ng ano ngayon? Dagupan. Kimco Dagupan. Kasi malas nga naman oh. Nag-exceed na ako sa ano ko, odometer na service. Pumunta na tayo na ano na 1.5 na, imbis na 1,000 lang, naging 1.5 na. Kasi naman nung dumaan ako doon, hindi ko naman alam, di naman nila sinabi sa akin na yung mekaniko nag-resign na pala. So napasubo tayong pumunta doon ulit doon sa Bawang. Yun, wala, hindi tayo nakapaservice. So ngayon ano na, launa na. Hopefully walang ulan. Hopefully ganito lang, cloudy lang siya. Para ano, okay lang pag pauwi, wag lang saan pupunta. Para hindi naman hassle. Malayo-layo pa kami. Dahil Santo Tomas pa lang. Siguro around 30 kilometers pa. Sana hindi traffic masyado. So yun nga, nakakainis. Kaya nagpa-book tayo ng appointment sa Kimco Dagupan na lang. Try naman natin doon. Wala naman tayong choice. Sayang din naman yung service coupon. Tsaka ano eh, siyempre iniiwasan natin ma-void yung warranty. Pero hassle din no, para sa mga owners. Kung saan ka bumili tapos biglang walang mekaniko, medyo bad, ano yan, bad experience yon. Karamihan sa mga ano, lalo na yung mga taga La Union lang, ngayon mapapalayo ka pa. Kaya mag-hire na sila. Hopefully sana dalawa na yung kunin, hindi yung iisa lang. Para in case na wala yung isa, mayroon pang isa. Doon nagtitipid, di ba? Para mas mabilis din yung trabaho sana in case na nagkasabay-sabay. So sana maraming display doon ng ano. Mayroon sa mga bagong Kimco na scooter. Gusto ko rin makita yung $150 sa personal. Sana meron na. Tapos yung ano rin, Dink S, sana meron na din. Tsaka yung CF Moto na 450 na Adventure, sana may display pa. So rin talaga malapitan yun eh. Try natin mag seat height test tayo ng mga big bikes ng CF Moto. So ayan, kumukulimlim, pero mukhang hindi pa naman iuulan to. Mataas pa naman. Ngayon, biyahe muna tayo with my OBR pala. Sumama ni OBR eh. Bored na siya. Total weekends naman. May pasok kasi tayo ng half day eh, Saturday, kaya hapon na po kami pumunta. Sunday close naman. Sayang naman kung maglilib pa ako next week, kaya siningit ko na ngayong araw. Sana ano, wala akong kasabay. Sa tingin ko wala naman, kasi na-aproba naman yung booking ko. More or less 1 hour ang biyahe natin. So, Damortis na tayo. Mamaya mag-waste ako dun. Hindi ko kabisado yung mga one way sa Dagupan.
So going San Fabian, Dagupan. 30 kilometers lang pala. Ah, 5,000 odometer na tayo pala mga lodi. Ayan, hindi yung makita kasi nagre-reflect yung araw. Pero going 5,000 na, nasa 4,900 something na. So pagkadating natin ng Dagupan, 5,000 plus na ito hanggang Makawi. So next na vlog natin after nito, abangan nyo, papakita ko. Gusto ko rin makita kasi yung kung ano ng kamusta na yung panggilid natin. Sayang lang di ko nadala yung weighing scale. Gagrams ko sana yung mga stock na flyball doon sa Kaasa, dahil gusto kong palitan to ng 11. Pero kukonfirm pa natin pag naglinis ako ng CVT nito. Tingnan natin kung ilang grams yung stock para alam natin, di ba? Para may share ko rin sa inyo yung stock ng KRB Moto. May nagsasabi kasi 10, pero yung mga belt type 11 daw. So mahirap din kasi bago tayo mag-order, sukatin muna natin ang actual na lang. At least masilip natin yung panggilid nito, kung madumi na ba o linis na. Siyempre linisan na natin. Papaservice ko pa sana yon, kaso nakita ko naman sa madali lang naman gawin eh. Nakita ko naman sa YouTube, may mga tutorial doon. Kaya no need na. May tools naman kasi ako, kaya okay lang. Importante may right tools ka para madali lang magbaklas tsaka magbalik. Hirap lang kasi sa Kaasa, siyempre maghihintay ka pa, magbabayad ka pa. Kaya ako na lang, at least hawak ko yung oras ko. Mas makikita ko pa kung ano yung mga dapat linisan, tsaka makikita ko kung kailangan ng i-regrease. Kulimlim na. So medyo mahaba-haba pa tong biyahe namin mga lodi. Balikan ko kayo pag nasa Dagupan na tayo. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ko doon, makikita ko doon, tsaka may experience ko rin na service nila doon, kung anong pinagkaiba naman sa bawang dati. So maya ulit, let's go. A few moments later. Yo, what is up mga lodi? So dito na kami sa Dagupan. Winays ko muna, malapit na kami 9 minutes na lang. Hindi ko kasi kabisado yung mapunta doon. Hindi ko na tagal ko nang di nakabalik. So yan, grabe init. Mas may motorcade pa. So lapit-lapit na tayo, tara na. Diretso na lang to ang alam ko eh. Ang taas na kasi ng kalsada Woo! Grabe init ngayon. Ganda ng araw. Alam ko wala na tong ulan tong maming hapon, gayto kainit. Maninigas na ng tuluyan yung mga putik sa motor natin. Naiirita ako, kaya lilinisan ko to bukas. Rubbersin natin. Ay, kainis talagang tag-ulan. Hassle. Pero okay na din, kasi para lumamig na rin yung kalsada. Huwag lang sana bumaha. So taas na dito Grabe, ang init. Nepo Mall. Pero buti hindi traffic ngayon
Pag ano, traffic na sana to eh. Bakasyon pa kasi, tapos Saturday ngayon, kaya walang pasok yung mga ibang empleyado. Kaya tahimik ang Dagupan ngayon. Malapit na tayo. Grabe, ilang degrees kaya to. Grabe yung itinaas ng kalsada dito, oh. Tignan nyo yung store doon, halos lubog na. Hindi na kaya bumabaha dito. Sigurado pati yung sa kasa ng KTM lumubog din. Parang halos isang ruler mahigit. Oh, wala na, lumubog na. Ayun yung KTM. Diretso lang pala eh, hindi na kailangan i-waste eh. Ayun, Kimco KTM Dagupan. Paano tayo papasok dyan? Baka muna. Op. Grabe naman. Iyay. Diba? Ang taas. Oh, okay. Dito na tayo mga lodi. Alright, balikan ko kayo mamaya. Pogi. Bagong engine. 400cc. CF Moto. Try ko nga kung abot ko.
Abot din pa. Papyo. Try natin seat height. Ang ganda ng pamalingki. Rapat. Rapat. Yung shocks ko. Kita. Bagay. Jadi na. Nanti nanti natin kinatawa, kasi sila kinatawa natin. Ganda rin itong butso nito eh. Nasa likod itong butso nito eh. Oh, ha? Tugi. 2,000 years later. So ayan mga Lodi, tapos na ang service. Napaka mabilis lang. So meron akong natutunan kasi dito sa Dagupan, dito talaga ang isang main branch ng Kymco or KTM or Sipmoto na dagdag na. So yung mekaniko doon, veterano na yon, yung mekaniko pa ng ano ko yun, KTM ko dati, yung RC200. So may natutunan tayo. So sa mga bibili pala ng mga Kymco, KRV or lahat ng Kymco motorcycle, yung free coupon pala dapat lagi nyong dalhin. Iwan nyo na lang sa compartment kung sakali. Ako kasi naiwan ko kasi yung minsan. So nagbe-base pala sila doon sa kung ano yung sinabi ng user's manual. Pero ewan ko kasi ang alam ko basta service coupon na hindi ko pa naman nagamit, nakapangalan naman sa akin, okay naman. Ang alam ko okay. Pero hindi pala daw. Dapat pala sa first na for service, dapat daw doon nagamitin. Yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. So kasi ang service ng KRV, 300 to 500 first change oil. Tapos susunod every 1,000. So 1,300 or 1,500 na yung next mo. So yun na yung second change oil mo. So bali 4 na coupon yun. So magiging 2,300, 3,300. So pag 3,000 plus pwede pa daw sana gamitin. Kaso nasa 5,000 odo na tayo, kaya hindi na daw pasok sa service coupon na libre. So yun, kaya binayaran ko na lang. Kasi nung minsan naiwan ko yung service coupon natin, binayaran ko rin yung labor. Pero 200 lang naman, di naman ano. So ayun. So tanongin ko sa La Union, Kymco La Union din, kung ano masasabi rin nila doon, kung pwede pang gamitin yung service coupon ko na hindi tinanggap dito sa Dagupan. Kaya tingnan natin sa susunod. Kaya itatago ko muna sa next service na ulit. Kasi every 1,000 yung service ng ano KRV. So may bago akong natutunan about sa service ng KRV. Kaya pala every 1,000 lang yung recommended. Ano pala yung gearing pala niya daw, dun sa chain niya, sa chain drive niya, yung gearing doon, ano, kasali siya, iisa lang siya doon sa may makina.
yung oil na ginagamit sa makina nandun din siya, nagsisirculate din siya doon. So yun pala yung mga nakikita nating napupudpod na magnetic kasi yung drain plug, drain bolt ng ano ng KRV. So may namamagnet na mga pinong mga bakal. So doon pala nanggagaling daw yon sa gear na nasama sa loob ng makina, na galing nung gear nung chain drive ng KRV. So yun pa daw pala yon, kaya pala ganun. So naintindihan ko na kung bakit pala ganun ang ano ng KRV, kaya pala ganun. So normal lang daw pala yon. Tapos meron din siyang kunento kasi syempre matagal na siya doon. May naka KRV user din na hindi daw nagka-issue. Ano daw, 50,000 mahigit na yung natakbo. Okay pa naman daw. Yung chain lang niya lumuwag ng konti, pero hindi na niya in-adjust kasi okay naman daw, sabi ng may-ari ng KRV. Okay naman daw pa rin manakbo, kaya hindi niya in-adjust. Pero doon ko na okay pala ang KRV. Mas maganda kasi pag medyo mas malalayuan daw ang biyahe, kasi mas maganda yung parang break-in ng makina, ganun. Based sa mekaniko So yun, bago kong natutunan yon. So mabilis ang change oil lang. So ginamit ulit natin na oil yung kulay green, yung dati kong ginagamit, hindi na yung orange. Kasi yun yung pinaka-recommended daw niya. So mas gusto ko naman yun, mas mura pa. Kasi every 1,000 kilometers lang eh. So ayun, kaya okay na rin sa akin. Total yun naman talagang gusto ko rin. At least fully synthetic pa rin naman yun. Kaya bago lang daw pala ng Kimco yun, na langis. So hindi ko alam na bago yun kasi ngayon lang naman tayo nagkaroon ng Kimco na motor. So ayun, kaya yun ang recommended niya daw pag sa mga KRV daw, yung green. Ano ba yung pumuputok na yun? So yun, ngayon papunta na lang kami sa magkakape na lang daw. Dahil may kasama ko si Mrs. Matic. Maghahanap yan ng merienda niya tsaka kape. Kaya minsan hindi ko sinasama yan kasi ganun. Joke. So ayun, kaya na lang, tatapusin ko na. I hope na enjoy nyo yung yung mga simpleng yung seat height check natin sa mga bikes na sinakyan ko doon sa casa. Kunti lang naman yung motor pero yun lang yung mga gusto kong itry kasi, na yung seat height. Yung KTM na bago 390, kala ko mataas, kayang-kaya naman pala. Tapos yung CF Moto na MT 450 MT, kayang-kaya rin pala yun. Tapos yung napagtripan ko lang yung Papio ata yun, yung maliit. Cute lang kasi, kaya trinay ko na rin sakyan. So I hope nag-enjoy kayo at may natutunan. Kung may tanong kayo, mag-comment na lang kayo, baka may nakalimutan kasi akong sabihin. Abangan nyo yung susunod na vlog natin din. Baklasin natin tong panggilid. Check lang natin kung kamusta ba yung merong 5,000 o mahigit na kung ano yung nangyari na sa CVT natin. So tapos sukatin na rin natin yung mga bola ko ilang gram. So yun lang. Thanks sa panonood mga Lodi. I hope may natutunan din kayo tulad ko. Share ko lang. So please subscribe. Sana nag-enjoy. Ride safe always. And peace.